Good morning guys. So pasensya na, hindi pa rin maganda yung boses natin. Pero ngayong araw na to, meron lang ako i-share sa inyo kasi mag-out of town trip kami ng family ko. So kahapon, syempre, chinek ko na yung condition ng aking car. Pero ito yung iba pa sa mga bagay na chinecheck ko bago ako umalis. Actually, lalo na karamihan sa atin, naka-automatic transmission car. So ang ginagawa ko mga bossing, para sigurado hindi tayo maaberya, chinecheck ko rin yung condition ng battery. Ito mga boss. Kasi nga, karamihan, minsan ewan ko lang, parang nananadya ang pagkakataon. Kung kailang nasa long trip ka, tsaka ka pa masisiraan ng battery. Tapos kung saan pa medyo mahirap bumili ng battery. Okay, so mapipilitan ka na ngayong bumili dun sa mga mahal. Okay, o yung papadeliver ka na. So masyado ng mahal, tas naabala na yung biyahe mo. So kung ginagawa ko mga bossing, before any trip, lalo-lalo na pag long trip, chinecheck ko na yung condition ng battery ko kung sasapat pa ba. Para kung hindi, bibili na ako bago ako dumiretso dun sa pupuntahan ko. So ito, mura lang naman ang mga battery tester guys, tsaka madali nyo na siya magamit. Kino-connect lang naman yan sa positive and negative terminal ng ating battery, kagaya nyan. Tapos, check nyo yung mga battery labels ninyo. Minsan may nakalagay dyan na CCA. So ito nakalagay 553 CCA. Okay? So dito sa tester natin, ang kailangan nyo lang gawin, kagaya niya nakaset siya ng 520. Wala siyang saktong 530, pwede nyo nang iset ng 535. Ayan. Tapos okay nyo lang. I-read na niya kung ilan ang cold cranking amps. So nakalagay dito, ang cold cranking amps natin is 463 pa. 553 ang cold cranking amps ng battery. So meron pa tayong 86% cold cranking amps. Yung cold cranking amps guys, yun yung pinakamahalagang state ng battery natin kasi yun yung amperes niya. Pag nag-cold cranking, kaya nga tinatawag na cold cranking, pag nag-i-start siya, lalo na kapag umaga. So 463 is still a good battery reading. So hindi ako mangangamba na baka sa biyahe namin, kasi punta kami ng Bataan, na baka malobat or mag-dead battery ako. Pero kahit na malakas ang battery ko, sa totoo lang mga bossing, I always do a backup. Meron akong backup. Why? Kahit malakas ang battery natin, minsan sa sobrang excitement natin, swimming, outing, meron tayong accessories na naiiwanang nakabukas doon sa sasakyan. Tapos kinabukasan, pag pauwi na tayo, lobat pala yung sasakyan kasi naiwanang nakabukas yung headlight, naiwanang nakabukas yung dome light, yung center light. Okay, so na-drain overnight yung battery natin. Okay, so kahit mataas ang cold cranking amps niyan, kung yung battery naman natin is nag-low power, ganun din, hindi na rin siya makakapag-start. So ako, nagdadala pa rin ako ng backup. This one, car jump starter. Pero ako guys hindi na ako gumagamit ng car jump starter na naka-battery. Ayan o. Ang ginagamit ko ng car jump starter, yung mga capacitor type. Why? Summer kasi ngayon mga bossing, ito pa yung for safety. Sa sobrang init na ng panahon natin dito sa Pilipinas, hindi na natin alam kung ilang temperature inaabot. Sa loob ng sasakyan natin, pag nabilad yan, mas matindi ang init. So wag na kayong gumagamit ng any accessories na merong lithium batteries. Kahit sa camera mga bossing, naka-super capacitor na yung mga cameras ko. Car jump starter, hindi na ako gumagamit ng lithium battery. Super capacitor na rin. Kahit sa mga inflator, may mga inflator na nabibili na merong pang lithium battery. Ako hindi na. Yun na lang ako sa sinasaksak sa cigarette lighter socket. Okay? So para walang abala ngayong long trip natin mga boss, double check lang ng ating mga sasakyan. Salamat po.